This portion is brought to you by Marlon Hisola's Farm. Napakalawak at napakagandang Ampalaya area. Pupunta na po tayo ngayon sa ating next episode, which is gardening. But before anything else, I would like to extend my heartfelt thanks sa ating mga tagapagpanood sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At kung bago lang po kayo sa ating channel, kindly click po sa subscribe and bell button para po ay palagi po tayong updated sa mga video po natin. Alright mga ka-agri, welcome back po sa ating munting channel. So nandito po tayo ngayon sa area ni Brother Marlon Hisola, ka-agri po natin dyan, taga Barili po, no? Isa po itong one of the most outstanding farmers, no? Young farmers in Barili. Alright, so samahan niyo po akong mag-tour sa kaniyang ampalaya mga ka-agri. Oh, makikita natin dito na sobrang kinis ang kanyang ampalaya and hindi ito nirarap or binabalot ng papel. So ating isa yan sa ating alamin kung paano niya ito i-manage, no? Itong mga halamang itong specifically this ampalaya. Alright, so pupuntahan natin si Ka-Agri Marlon. Alright mga Ka-Agri, kasama po natin ngayon si Ka-Agri Marlon. Sa mga followers ni Sir Anton, so ako po si Marlon Hisola, no? Nagpa-practice pa lang mag-farm ng ampalaya. So bale 3 years na po ako nag-full time. So, isang certified farmer, no? Sa akin sarili, certified farmer ako kasi nakapagtapos ako ng agriculture. So yun talaga yung dream ko, magtapos ng agriculture para matawag din na certified farmer. So dati nagtatanim ako ng ampalaya. No, hindi yun, less lang yung production, kaya yung nag-aral talaga ako para yung makita ko yung paano talaga siya yung ma-maximize yung production. Kaya sa ngayon na episode ni Sir Antonio, tatalakayin natin yung mga overview sa pagtatanim ng ampalaya. Alright, maraming salamat Ka-Agri Marlon at before anything else, tayo po muna ay magtutour, no? Yes. Pwede mo ba kaming itutour sa iyong napakalawak at napakagandang ampalaya area? Sige sir, so okay, so it's my pleasure now na itutour kayo sa aking taniman. Sige. So bali tatlo tong area ko, isa dito, yan yung yun sa ibabaw. Bali yung may purpose lang ganito yung design, kinukontour ko talaga ito para hindi yung mag-erode yung lupa. Kaya usually yung mga traditional na farmers, kasi yung papa ko traditional farmers, hindi yung ganito na style, pa-vertical, hindi yung pa-horizontal. Kaya sa akin, inumodify ko siya. Kaya ganito, nag-apply konti-konti o ma-apply ng mga modern farming techniques. Ka-Agri Marlon, dito po tayo. Okay. Sa aking namamalayan Ka-Agri Marlon, Yes. na in between po sa inyong row, no, ng ampalaya, meron ditong empty plastic molds, no, na may holes na na nakalagay. Paki-explain po kung ano ba ang technique mo dito. Yes sir, so ganito yan sir. Bale, ang ganito na design sir is pwede yung pantaniman ng kamatis or either talong or anong gusto mong taniman. Bale, may tinatawag tayong crop rotation. So, pagkatapos nitong ampalaya sir, tataniman naman ito ng kamatis or either sili, yung mga Solanacea pamilya. Hindi lang yung kapareha na pamilya sa ampalaya para hindi yung mag-develop ng mga pests and diseases. So yung mga butas na, yung may mga organic na yan, mga organic matter, mga manure, chicken, especially chicken manure. Kasi pang yung ugat ng ampalaya, aabot na yan dito. Sa sample tayo dito, pag kinukuha dito, no, marami na yung ugat. Oh. Kita nyo, oh. Dami na yung ugat. So bali yung sobra nito is para na yung sa kamatis kapag hindi yung naubos ng ampalaya. Nilagyan na namin agad ng manure para magamit pa din sa ampalaya. Yun, no? Dami na yung ugat. Okay. Usually talaga, kung gaano na yung kahaba yung ampalaya mo, gano'n na din kahaba yung ugat. So yun, nakita nyo na. Oh. Daming ugat. So nakukonsume na yung organic matter Kinukonsume nila. gradually, no? Oo. Pag matapos na yung ampalaya, tataniman naman yan ng kamatis. So may episode din tayo diyan na makita yung may tanim din akong kamatis tapos na sa ampalaya. Alright.
So, pupunta tayo doon sa area, no, na kung saan ay marami talaga ditong fruits. Ito, Nasa nasa ito harvestin bukas. Hmm, Kasi yung makintab na dito mo lang yung titingnan, pwede siya harvestin. Yung malilito no, hindi pa makita mo yun no, kaibahan. Yan, hindi pa yan no. Hindi pa malalaki yung kuwan. Pag dito makita mo pupuno na dito, pwede siya harvestin. Pero dito hindi pa no. okay. Okay. Nga makintab. Usually makintab na pwede siya harvestin. Compared sa parang dry pa lang. Mm. Okay. So, ito parang nagre-reach na siya ng kanyang matured stage or marketing Parang stage puno niya. na siya. Mm. So, Alright. pwede na siya harvestin bukas. Usually mag-harvest ka, i-check mo yung bunga niya pag hindi pa siya pumuk, ano ba yun, malambot. Mm. Kasi pag malambot yon problema talaga tayo sa pagpamarket. Mm. Kaya dapat usually mag-harvest nito is madaling araw. Perfect time sa pag-harvest. Para matigas pa siya. Hindi pa transpire yung moisture content niya. Yes. Alright, so napakaswerte po natin mga ka-agri kasi bukas pa lang nila ito i-harvest, no? Kaya na-witness po natin ang mga ganito ka-laki na mga or ganito ka-healthy na mga bunga. Alright? So, yan po mga ka-agri ang ating alamin kung paano ito minamanage ni Ka-Agri Marlon itong napakagandang ampalaya niya dito sa Barangay Talot. Yes. Okay. So, Ka-Agri Marlon dito nasa gilid yung nasa gilid yung mga bunga niya. Usually pag bata pa, sa gilid yung mga bunga. Pag maglalagpas na yung mga 2 months, siguro sa ibabaw naman. So, ilang days po ito after you transplanted it? Yes, so mga sa 50 plus may get 55 o 50 Wow. days pa lang ito na ampalaya. So makikita nyo mga bunga na sa gilid pa, yung nasa ibabaw maliliit pa lang. Maliliit pa lang sa ibabaw. Madali lang sa ampalaya, mga 45 days pagka-harvest ka na. So bali naka-harvest ako ng 2. So bukas magtatatlong harvest. Tatlong beses ka nang mag-harvest, no? Yes. So, biruin nyo mga ka-agri, 50 days lang ito tina-transfer or after transplanting, 50 days after, nagkakaroon na siya ng ganito karaming bunga, no? And hindi lang yan, no? Kasi pangatlong beses na mag-harvest tomorrow. Napaka ganda ng produksyon ng ampalaya dito. So magkano ba ang kilo natin ngayon, Ka-Agri Marlon? Dito sa Cebu naglalaro yung presyo sa 50 to 70 pesos yung farm gate price. Farm gate price yun. So pag retail yun, sa 90 to 100. Bale yung interval sa pag-harvest natin ng ampalaya is 3 to 4 days. So sa isang linggo, so 2 beses ka maka-harvest. Okay. So yun lang, yung paborito ko talaga tong halaman kasi madali kang maka-harvest. Yung interval malapit lang yung interval, so makapira talaga. Alright. So may pira talaga sa pag-ampalaya. Alright. So kung maganda ang ani ng ampalaya, of course maganda yung kita. Okay. yung sa pikas. Nasilid? Yes. So hindi pa to peak sir, mga 7 to 9 harvest siguro, yun na yung peak. Mga research data ko, nakikita ko yung curve nasa mga 7 to 9 harvest, nandun yung peak sa harvesting. At ito, kinire-research ko din to. Di ba nakikita mo yun sa ibang design ko, no? Iba yung design. Nakaiba yun. Yes. Actually mga ka-agri, nakita ko yung first design, yung isang trellis ay iba yung design compared dito sa ampalaya, no? So, we are so blessed no na i-share ni Ka-Agri Marlon itong practices niya kasi naka-base din siya sa theory at the same time yung practical experience niya dito sa pagfa-farm. Alright. Napakalawak nito, Ka-Agri Marlon. Gaano ba ito kalawak? Bali, nasa 2,500 square meter po ito. So, bali, 1/4 hectare. Nag-start lang ako ng pinakamaliit. Bali, yung nag-aral pa lang ako ng high school to college, nagtatanim na talaga ako ng palaya kasi kahiligan ko na to. Ito yung pantustos ko sa pag-aaral. Yung nakikita mo yung high school pa ko, kinakarga ko yung sa bike ko.
tindahan ng mga pagkain. Hindi ko kilala ako sa pagbenta ng palaya. Mm. So, actually mga ka-agri, itong si Brother Marlon, when we were in college, talagang napaka-industrious tong ka-agring Marlon ito, no? Pangalawa lang ko kay sir. Kasi every time na papasok siya sa eskwelahan, mayroon talaga siyang karga-karga ng ampalaya, mga bunga ng ampalaya. And doon niya i-deliver doon sa mga kainan, yung mga restaurant, Oo. no? Suki na yung sa school, yung sa kantin. Suki na yung Yung kantin. Mm. So, dito ka-agri Marlon, Bali, binigyan mo din ito o nilagyan mo din ito ng daan. yung purpose talaga nito, no, bali yung design na to makikita natin sa video is naka-horizontal para yung ma-minimize natin yung soil erosion. Hindi naka-flat. Kikita nyo, na-observe nyo, hindi naka-flat, walang kanal. Diretso lang nilatag yung plastic mulch. Kasi pag nilagyan mo ito ng kanal, pag mapundo na itong tubig, mawawash out talaga yung lupa. So dapat ganito lang, yung dumaan na yung maraming lakas ulan, hindi na yung intact pa din yung lupa. So nilagyan din natin yung ale sa gitna. Kasi pag nagtatrabaho tayo or nag-harvesting, so madali lang yung paghahakot ng ating mga produkto. Especially yung ganito na design ng ampalaya is pwede isa lang tao mag-alaga. Kasi zigzag ang style nito sa paghatak ng hose. Sa paghatak dito ng hose, pa-zigzag. So, sa ganitong design, gusto ko to yung bagong design na diniscover ko na may sa gitna. Kasi pag nag-alaga ka na dito, May pathway. oh yes, papunta ka naman doon. So madali lang, easy na lang sa pag-alaga. So maka-operate ka lang kahit ikaw lang. Napaka-innovative. Mas mapadali yung pagtatrabaho or yung pagmamanage kapag mayroong pathway. Oh yes, may pathway siya. So pero ito sa ganito na style sa lupa, no? Slopey siya. So ganito yung design. Iba naman yung design sa patag. Yung flat talaga. Okay, kasi napakahirap talaga magawa ng trellis pag ganito yung area mo. Area, oo. Well organized talaga itong pag-manage na ito. Yes, kwarto-kwarto yan. Sobrang, yun, kitang-kita natin ka-agri Marlon, no? Yung ibang vines niya Oo. ay nagsisimulan talagang mag-cover doon sa space. Yes. No? Start na siya. Oo, yun sa gitna. Malapit na mapupulo. Wow. Pwede doon. Naman dami yung bunga sa mga gilid-gilid. Ito mga ka-agri, oh. Yung mga bunga. Hihingalin ka talaga dito sa aking farm, sir. Napakaganda. So worth it. So, ano mga bunga, sir? So yan mga ka-agri, oh. Yung banda. Eksakto na talaga yan bukas na aanihin. Dito, sir. Pwede na dito bukas, sir. Compare sa hindi pa, no? Yan, puno na dito. Dito talaga yung tinignan, no? Compare dito, hindi pa siya. Yan. Okay, so ito, ready na itong i-harvest tomorrow. At yung gilid niya, ito, how about this? Pwede na din? Pwede na din. Dito na. Malapit na. Para ba wag lang yung sobrang puno kasi problema tayo sa market. Lang. Tama na. Oo. Alright. Mas maganda talaga yung umaga ka mag-harvest kasi hindi siya Mag-dry. hindi mag-dry. Hindi magsasangkin yung bunga. Napakalawak nito mga ka-agri. And kasama lang yan dito is yung partner niya, no? Walang hindi sila nag-hire ng ibang labor, sila lang talaga nag-hands-on doon sa kanilang tinatanim. Kahit saan ka tumingin, merong mga bunga talaga dito. Ganda ng duhara. Alam, dami na ito. Salamat po. Okay. Naskuhan ako mo, sir. 21. Ikaw na yung nangatag, kami nagkuhan. Alright. Napakaganda ng ani mga ka-agri. Binigyan tayo ni ka-agri Marlon ng 3 bunga. Napakaganda ng bunga mga ka-agri. Maganda to. Lagyan ng itlog. So mga ka-agri, ito po ang first part, no, ng ating video. So sa next video po natin,
tatalakayin naman po natin yung production technique ni Kaagri Marlon. Alright, maraming salamat po mga Kaagri and God bless.